Hello mga kairing, nandito na naman ang inyong tabaching-ching na Pilipina na nasa dito sa bansang Kuwait, pero nandito tayo ngayon sa Saudi. So bagong balita about sa giyera sa Iran at saka Israel. Ito na, nagkagulo na. Mukhang madadamay daw yung Qatar, Saudi, Bahrain. Yun, kaya yung iba, yung balita dito sa Kuwait, close daw muna yung airport nila. Baga wala mo ng mga flight. Tapos sa Doha, Qatar naman, makikita nila mismo sa impapawid yung mga missile na pinapalipad kung saan babagsak, kung saan nila ipapaano, which is hindi naman talaga dapat kami kasali, yung bansa kung nasaan kami, which is in Saudi, Qatar, Bahrain, tsaka Kuwait. Hindi sumasali yung bawat government nila na makipag-away o makipaggera kasi gusto nila ng peace. Kaso nga lang, dahil magdikit at magkalapit yung mga bansa namin kung nasaan kami ngayon, madadamay at madadamay talaga kami sa mga pangyayari. No, kaya hindi ako gaano nagpapanik kasi naranasan ko na to nung bata ako, ganito pa rin, ganito yun eh. Ganito talaga yung gulo, yung putok-putok ganyan, yung magtago ka kahit saan. Ito nga lang, napakalakas lang nito kasi mga missile talaga yung pinapalipad nila, yung hindi mo talaga maiiwasan. Hindi tulad nung gera noon sa probinsya na mga baril lang naman yun na natural na baril, normal na baril, pwede mong maagaw, pwede mong iwasan, no? Ito kasi missile, kasi ito, pag ito sumabog sa bahay, giba yung bahay, kung hindi ka mamatay doon sa tama, mamatay ka naman doon sa tambak ng gumuho na building. Nabubulol ako. Pero sana hindi pa rin mangyayari yung mga ganung bagay, no? Sana dumating pa rin sa point na magkasundo na sila. Kaya nga pag tinatanong ako ng mga alaga ko saan daw ako kampi, sa Israel or sa Iran, sabi ko wala akong kinakampihan sa dalawa. Lahat ng away nila may mga inosenteng nadadamay. Doon sa kabila may kampong mga bata na wala namang kalam-alam sa gera, sa gulo na nangyayari sa bansa nila, pero sila yung nagsasuffer, nadadamay sila. Wala silang makain dahil sira-sira yung bahay nila. Wala silang matulugan dahil wasak yung bahay nila. Doon naman sa kabila, ganun pa din. Kaya hindi ako magsasabi na ayoko sa ganitong lugar, ayoko sa ganitong lugar, gusto ko yung ganitong lugar. Kasi nga mas gusto ko yung may peace. Yung okay lang lahat, happy lang, magkasundo lang. 'Di ba? Yung pagkasunduan, yung dapat pagkasunduan, ano bang pinag-aagawan nyo? Diba? Ang daming inosenteng nadadamay. Sa totoo lang, hindi naman to kagustuhan ng mga tao eh. Hindi to kagustuhan ng mga tao kung nasaang bansa sila. No, ang nakipag-away dito yung bawat government nila. You know? Sila sana yung magkasundo. Ang lang talaga dito, yung bawat government na namamahala sa bansa na yun, sila yung gustong makipag-away. Sila naman yung mas safety. Diba, ang natatamaan, ang nahihirapan yung mga sibilyan, yung mga kabataan, yung mga walang kamuwang-muwang, yung mga sibilyan na inosenteng namumuhay, yung mga sibilyan na nagsipag para mabuhay sa araw-araw, sila yung mas natatamaan at mas nahihirapan at mas naaapektuhan. Diba? Kaya nga sana magkasundo na yung bawat bansa, yung wala nang gulo. Diba? Ganun sana yung mindset nila, yung hindi nila gustong kunin lahat ng power sa bawat bansa. Kasi pare-parehas lang naman, iisa lang yung buhay natin. Hindi natin alam bukas, pagtulog natin, hindi na tayo magising. Hindi porket sana matanim sa utak nila na hindi porket nanalo kasi sa gera ay magiging immortal ka na. Hindi yun. Pwede ka ring mamaalam sa mundong to. Kahit ilang bansa pa yung maagaw mo, kahit ilang bansa pa yung matalo mo, mawawala at mawawala pa rin tayo sa mundong to. Pero sana, no, ilagay nila sa kukuti nila na sa mga bawat desisyon na pinanggagawa nila sa bansa nila, ang daming inosenteng taong nadadamay na walang gusto kundi kalayaan, kapayapaan, 'di ba? Simpleng pamumuhay. Yun lang naman ang gusto ng mga mamamayan ng bawat bansa. Kaso nga lang, yung nagdidesisyon, yung matataas, yung gobyerno matataas, kaya natatamaan at nadadamay yung mga normal na taong namumuhay. 'Di ba? Kung makikita mo, talagang durog yung puso ko, kaya hindi ako nanonood ng mga ganyang balita kasi may nakikita akong bata nawawalan ng tatay, nawawalan ng nanay. May isang tatay doon, padrid pamilya, na gumuho yung building nila.
talagang pinakinggan niya about ilalim ng lupa, yung sa gumuho na building, kung maririnig ba niya yung pamilya niyang natabunan, di ba? Tapos may bata na nawawala na lahat ng kapamilya, siya na lang mag-isa. May bata na may sugat na wala pang kain, di ba? Hindi nyo ba naisip? Sana maisip ng bawat leader to na mas masaya sana kung magkasundo sila, no? Piliin nating mamuhay na may kapayapaan. Piliin nating mamuhay na may pagmamahal sa isa't isa. Magkaiba man tayo ng paniniwala, sana mananatili pa rin sa bawat puso natin ng pagmamahal. Na hindi natin nanaisin, nadadanak ang dugo dahil gusto nating maging mataas. Gusto nating makakuha ng mas kapangyarihan sa bansa na gusto nating sakupin. Diba? Kahit masakop pa natin tong buong bansa, iisa lang ang buhay natin, mawawala at mawawala pa rin tayo sa mundong ito. 'Di ba? Nakakasad lang. Kaya mga kabayan, kung saan kayo ngayon, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi, Chitira, mag-ingat kayo, mag-ingat tayong mabuti, pray lang na hindi tayo madadamay or hindi mapunta sa atin yung mga bagay na pinapalipad nila. At sana ipag-pray din natin na sana magkasundo na sila kasi walang ibang naapektuhan dito, tulad ng sabi ko, kung hindi yung mga walang muwang na bata, inosente, mga mamamayan na simpleng namumuhay, na mamamayan na simpleng naghanap buhay para makasurvive sa araw-araw, tapos ito nadadamay sila sa gulo at sa desisyon ng mga taong nakakatataas sa bansa nila. Yun lang po. So, ingat tayong lahat.